ako doon. Oo. So yung isa rin na parang naging issue yung paggamit ng confidential funds na meron nga kay Mary Grace Piato 70,000 sa gamot. Tapos meron rin para sa pagkain Sa equipment. equipment na dapat may travel rin 'di ba? Ate, if I'm not mistaken. So those things, sabi ni Attorney Wamil, hindi yan dapat sakop, that shouldn't Ng fall confidential ng confidential fund. Kumbaga, ibang item kasi dapat intelligence gathering. I don't Or know how dapat they daw do it. sa MOOE. Oo, operations. sa operation, maintenance and operation. So, how do you, paano yung maaano yun? Paano mo yun may explain? Hindi siya sure dyan, si Attorney Wawil. Bakit po? Wawil. Dahil hindi siya gumawa ng audit query. Kasi po, ang audit query, kapag nakakita ka po ng dokumento at nakikita po ninyo, ay hindi siya compliant sa legal na batas, pero may doubts ka. Kapag may naka-open and close parenthesis dyan at nakalagay gamot, bumili ba ako ng gamot sa Mercury? O binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot? Kasi po kapag binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot, baka in the nature of rewards yun at pumasok siya sa coverage ng circular. Kaya po magtatanong ka muna doon sana kay Attorney Poa para liwanagin niya kung ano yung nature nun. Ngayon nga lang po, sabi niya, since hindi po yan included sa circular, ang sinabi ko na lang ay nag-issue na lang ako ng Audit Observation Memorandum. Ang ibig sabihin po nun ay parang penalty ka na. Sinabi niya na kaagad conclusively na nagkasala ka. Eh hindi mo nga niliwanag kung ano ang nature niyan eh. Pinakasalanan mo kaagad. Sa auditor din po ako, isa po akong CPA. Kapag nag-audit ka po, eh talagang mag-query ka muna dapat sa responsible person kasi baka magkamali ka. Kapag hindi mo tinanong yan and eventually may lumabas na ebidensya na mali ang pagkakaintindi mo, ay talagang sisibakin ka ng employer mo. Ganun po dapat ang ginawa ni Attorney Wamil. Meron din po mga date doon nakalagay. 22/12/26. Ang interpretation po ni Senator Erwin Tulfo ay December 22, 2026. Eh pero pwede rin namang interpretation na December 26, 2022, for which the liquidation was attributed, di ba? So, ang audit query po sana ang makakasagot ng mga bagay-bagay na yun, pero hindi ginawa ni Attorney Wawil just because hindi daw nakalagay sa circular. Pero sir, customary po yan sa pag-audit. Ang iyong pakikipag-meet, pakikipag-text sa iyong mga kliyente, sa iyong mga ino-audit, hindi rin nakalagay sa circular yan. Pero ginagawa mo, hindi po ba? Dahil customary yan sa audit. Ganon din po ang audit query. Every time na meron kang nakikita, just be sure na sure ka na may violation bago mo gawing findings na official findings yan through the AOM. Yun po ang ginawa niya. Kaya po maraming doubts na kahit sinasabi niya na mali ang date, mali ang purpose, bossing, hindi ka sure dyan kasi hindi ka nag-audit query. Okay. Pero kasi ang isang sinasabi niya, wala daw pong sinubmit na mga evidentiary documents ang ang OVP Sa first instance lang po iyon kasi po ang nakalagay po sa ating batas ay dapat mag-liquidate ka. At kapag nag-liquidate ka po, just show proof of success. In the belief ng mga staff ni VP Sara Duterte, nung nasa DepEd siya at saka nung nasa OVP, ngayon nasa OVP siya, sa kanila sufficient na po iyon. Kapag may kakulangan po at may question ka, di tanungin mo at mag-request ka pa ng additional document bago mo tapusin yung audit ka. So nga lang po, madali-dali. At yun din po ang naobserbahan natin kahapon sa hearing, naobserbahan ng mga senador na medyo bitin ata yung ginawa mong audit. Kasi paper-based lang ang ginawa mo, hindi mo alam yung context ng confidential transactions, national security, kapag nakikipag-transaction ka ba sa mga rebelde, informant ng mga rebelde at mga terorista, meron bang official receipt yan? Yung mga ganun po. So walang context, sinabi na rin ni Senator Panfilo Lacson, paano mo nasabi na illegal yung pangalan na yan, wala ka naman palang security clearance. Paano mako-conclude yung mga bagay-bagay na yan? Therefore, masyado kang nagmadali sa audit, hindi mo ginawa lahat, hindi ka nag-attain sa pag-audit po. Bilang auditor, responsibilidad po namin na magkaroon ng reasonable certainty or assurance, kaya nga po reasonable assurance ang tawag kapag nag-audit opinion, na tama ang iyong ginagawa. Kaya kapag puro dokumento ka lang at wala kang verification sa source people or counterparties, kulang po ang iyong trabaho. Dahil po, baka meron silang alternative explanation na ma-justify bakit ganun ang nakasulat. Baka i-correct nila yung nakalagay doon or dadagdagan nila ng documentation. Hindi ka po mag-i-issue ng audit findings in the first instance na magbibigay sila sa'yo ng documents.